Yun! Ito yung ulam na di ka magigilty. Bagong taon, bagong buhay, kaya naman let's cook something healthy pero yummy. Parang ikaw. Ay? Naku, mommy and daddy, matutuwa kayo dito kasi hindi tayo gagamit ng karne. Madali lang gawin, sobrang healthy pero sobrang sarap. Namili nga kami kahapon ng mga gulay na gagamitin ko. Inayos ko pa nga yung pagkakasalansan dito sa ref para hindi sila masira agad. Para magtagal yung buhay ng mga gulay. Ginandahan ko pa yung balot, gagamitin ko din naman lahat. Gagamit ako ng green onions or sibuyas na mura at cute na carrots. Anong naaalala mo? Uy. Kung mapapansin nyo, binabalot ko ng tissue tapos nilalagay ko sa closed container or sa ziploc bag para mas magtagal yung buhay ng gulay. Siyempre, hugasan lang natin lahat. Tapos, para complete meal to, maglalagay tayo ng protein. Gagamitin ko ay tokwa. Ito yung firm tofu para nahuhold niya yung kanyang shape. Kasi pag yung silk or soft tofu, magdudurog-durog siya. Mas marami kasi siyang water. I-drain and i-pat dry lang natin yan. Siguraduhin mo to yung mabuti para kumapit yung mga herbs and spices na ilalagay mo. Then, durug-durugin mo lang gaya ng pagdurog niya sa pagkatao mo. Uy. Maglalagay din ako nitong vermicelli noodles. O diba? Complete meal na talaga. May vegetable, protein, and carbohydrates. Glow, grow, and go. Kaya pwede mo ding ipambaon. I'll just soak my vermicelli noodles in hot water para lumambot at maisama ko na sa mixture ko mamaya. At para mas easy ang preparation, gagamit ako nitong food processor. Kaya kung meron kayo, gamitin nyo yan. Mas maganda kasi pag pinong pagka-catch-up natin dito sa ating mga ingredients. Dahil nga dumplings itong gagawin natin. Hindi mo buksan, be. Yan. Patitiin mo na, be. Ay, isang slice, isang hindi. What are you waiting for? Love me like you do. I'll just put all the ingredients in the food processor na kailangan kong i-mince and syempre yung kasya sa food processor ko. Complete list of ingredients pinupost ko sa description box or sa comment section. I will cook my dumpling fillings kahit walang meat para mas madaling i-season and para sure na luto na yung loob kahit iboboil ko or i-steam ko lang. Ihulog na natin yung ating vegetables, green onions, cilantro, and carrots, and mushrooms. Yes, mushrooms are classified as vegetables but technically they are not plants but part of the kingdom called fungi. Yon. Siyempre, binasa lang natin yan sa Google. Basta lutuin lang natin yan lahat, pati yung tokwa, ilagay na natin yan. And then, lagyan lang natin ng mga pampalasa. Pepper, salt, oyster sauce, soy sauce, Sesame oil, half of cilantro and green onions, cornstarch to bind the ingredients. Transfer to a bowl and add the rest of the ingredients yung hindi mo na kailangang lutuin. Nagtira ako ng cilantro at ng green onions for the dipping sauce. Vermicelli noodles na pinutol-putol natin kanina para mas maliliit. Konting sesame seeds, sesame oil, vinegar, mekos-mekos. and pwede mong tikman kung nakukulangan ka pa sa lasa. Next is the mala or dumpling wrapper. Pwede nyo gamitin kahit alin dyan. Make sure na i-thaw nyo muna bago gamitin para hindi siya magpilas-pilas. Kaya naman dito sa mala wrapper na nabili ko maraming cornstarch na nakabudbod kaya hindi siya nagdidikit-dikit. Marami namang paraan ng pagbabalot pero kung anong gusto nyo at kung saan kayo komportable gawin nyo yan. Ang ginagawa ko bago ako maglagay ng filling sa gitna, babasain ko lang yung 2 perpendicular sides. Fold it like a triangle and then press the sides para magdikit. Then, itulak nyo lang sa gitna yung bottom part para tumiklop siya. And pagdikitin nyo yung dalawang dulo gamit ang water. Nice! 4 molar wrapper left. Sa wakas, matatapos na din. Cute! Last 3. Palo sa puwet. And then fold. Yes, sir! Nagbalot din ako ng parang siomai style. Dami-dami na din ako nagawa, mga 42 pieces. Kasama na yung binalot ko sa nori sheets kasi nga may natira pa akong fillings para hindi masayang. Uy, malaglag ka. 2 methods yung gagawin ko sa pagluluto. Nagpakulo na ako ng tubig para i-boil yung ibang mga dumplings na gagawin ko. And then yung parang mga siomai style, i-steam ko naman siya gamit yung aking bamboo steamer. Sobrang bilis lang itong maluto. Kapag lumulutang na yung dumplings, ayun, pwede nyo nang hanguin. And syempre habang niluluto natin yan, gagawa na tayo nitong sauce. Green onions. Oops, huwag lahat. Pang-garnish yung iba. Kuha din tayo dito. Ito yung food processor natin kaninang green onions and cilantro. Garlic. Chili flakes. Konti lang. Oh, dami. Toasted sesame seeds. Kaka-toast ko lang nito. Sesame mucho. Char. Sesame oil to. Mga 1 tablespoon. Vinegar. Ang gamit ko, apple vinegar. Korean brand. Pwede kayong gumamit ng lemon juice or calamansi juice. Pwede din kahit na anong suka. Soy sauce. Likumki. Baka naman. Bango.
And then, lalagyan natin ng water. Pero yung pinagpakuluan ng dumplings. Ah, sarap. Naku, magiging favorite nyo yung sauce na to. Sobrang dali lang gawin at sobrang sarap. Anghang. Sanggala. Ito na nga yung next method. Pwede nating steam gamit yung ating bamboo steamer o kung namang steamer ang meron kayo dyan. Maglalagay lang ako ng parchment paper. Ayan, gugupitin ko ng pabilog. At mag-spray lang ako ng konting oil para hindi dumikit yung aking mga dumplings. So, yan yung ating mga healthy way ng pagluluto ng ating dumplings. Ouch. Meron pa tayong another 3 ways. Pwede nyong i-air fryer, pwede nyo ding i-pan fry, and syempre, pwede nyong i-deep fry. Pero kung gusto nyong mas healthy options, itong dalawang ginawa ko. Sobrang sarap niya talaga. Magkasunod ko ang inulam at hindi ako nasawa. Pero dahil dalawa lang kami dito ni Kelvin at madami-dami yung nagawa ko, kaya inilagay ko lang sa isang closed container yung mga natira at inilagay ko sa freezer para anytime pwede kong lutuin.